Magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ako. May importante lang po akong ipapakita ayan sa inyo, i-discuss po sa inyo. Isa po ito sa pinaka-importante na dapat nyong i-consider kung magpapakabit po kayo ng solar energy. Ang battery po, ang baterya. Ang baterya po, may dalawang klase dito sa atin. Yung lead acid at saka LiPo4. I-compare po natin sila. Unahin po natin yung lead acid. Yung lead acid po, mura siya. Kung bibili ka ng 100 ampere hour, mga dati noon 9,000 pesos ang isa. Di kung 24 volts ang bibili mo, ipapaset up mo, bibili ka ng dalawa, bali 18,000. Ano yon? Ang lead acid po, mura. 18,000 lang, 24 volt system. Pero po ang dip of discharge niyan, kasi may dip of discharge yan eh. Ang dip of discharge niyan, 50% lang, DOD. Dip of discharge. Ibig sabihin po, dapat na matira sa kanya na power, kalahati yung matira, 50%. Yung kalahati lang ang dapat mong i-consume. Kasi po pag lumampas po yan, base sa experience ko, sa mga nagpa-install lang ganyan, mga kwento-kwento, ito naman eh. Pagka lumampas sa 50% yung na-discharge, ibig sabihin yung natira, wala na sa 50%, 40%, 30%, or 20%, or pag naubos lahat yan, yun, masisira po talaga ng madali ang battery ninyo. Kaya kailangan po sa lead acid, kailangan nyo pong bantayan. Kasi pagka hindi nyo po binantayan yan, ano yan, mag-discharge yan hanggang sa maubos. Ang pagkakalam ko po sa ano na yan, pag nabantayan ninyo yung lead acid, hanggang 3 years lang ang lifespan yan. Ang aabutin yan. Base sa mga experience. 3 years. Pag nabantayan nyo po yun, hanggang 50% lang yung i-discharge nyo. Pero pag hindi po nyo nabantayan, masisira po ng maaga yan. Kahit po 1 taon lang, baka sira na yan. Oh, wala na. 3 taon lang po yung ano niyan, lifespan. Tapos, kasi po, wala pong BMS yan eh. Walang battery management system. Wala pong magpipigil sa baterya na, uy, tumigil ka na. Yun. Yun na po. Ang ano naman, ang LiPo4 naman, medyo may kamahalan. Magtanong na lang po kayo kasi ito pong sa amin, ano lang ito, ina-assemble. Mura lang po ito. Wala pa pong ano yan. Wala pa pong 50,000 yan. Wala pa. Ang LiPo4 po naman, ano yan, may BMS, yung battery management system, at saka may active balancer pa, itong mga DIY. Iwan ko lang sa buo na, pero ang buo ng mabibili nyo, na maganda na ngayon, may BMS sigurado, pero hindi ko sigurado kung may active balancer yun. Pero ang ano ngayon, baka meron na. Ang dip of discharge po ng LiPo4, 80%, meron pong 90%. Ibig sabihin po, kahit 10% na lang yung natira sa battery or 20%, 20%, okay lang. Kusa nang mamamatay yung inverter. Pati yung battery, yung BMS. Minsan namamatay pati yung BMS. Yun. Kaya ano yun, mas matagal malubat. Kumpara mo sa lead acid, madaling malubat kasi kalahati lang. Pero itong LiPo4,
80% hanggang 90% nga eh. Ibig sabihin, mas matagal. Kaya, mas lamang itong live PO4. Tsaka hindi mo kailangang bantayan. Hayaan mo lang na mamatay. Okay lang yan. Pagka namatay, di ba walang tao dito sa bahay ninyo, iyon nyo na lang uli yung inverter. Kung namatay yung BMS, buhayin nyo yung BMS, sinasaltik lang o yun. Tawag sa amin dito. Sinasaltik ko lang yun sa negative to negative. Negative nung BMS to negative ng battery. Yan. Papakita ko po yan sa inyo kung paano. Sinasaltik ko lang o yan. Yun, mabubuhay na. And the indication nun, medyo mag-i-spark. I-spark lang ng konti. Pero okay lang yun kasi negative to negative lang naman yan eh. Tapos, makikita nyo kung buhay na, ma-under na yung yung PPT. May makikita na kayong doon. Medyo iilaw na siya. Yun, buhay na yun. Yun. Kaya lamang po ang live paper. Unang-una po, hindi nyo kailangang bantayan. Ang lead acid naman, kung nakasettings naman sa inverter nyo, panay panay easy charging. Ibig sabihin, lalo kayong gagamit ng kasureko. Kung kasureko kayo, nagagamit kayo ng grid. Kasi, pag sinettings nyo yan sa 50% dun sa inverter, pag 50% yan, mag-easy charging na yan. Dadami ang konsumo ninyo sa kuryente. Yun ang At saka ang lifespan ng lead acid, kung mabantayan mo 3 years, kung mabantayan ha. Kung itong live PO4, kahit hindi mo bantayan, pero hindi pa tayo umaabot sa 8 taon hanggang 10 taon. Nakita ko pala sa resibo, mag-4 na taon na ito sa May. Mamaya po, ipapakita ko po yung resibo sa inyo para maniwala kayo. Ito po, mag-4 na taon pa lang itong live PO4 namin. Pero sa nakikita ko, wala pang pagbabago. Magdamagan pa nga ho yan ngayon eh. Hindi namamatay. 8 hanggang 10 years daw po yan. 8 hanggang 10 taon. Pero, hindi naman po totaling masisira yan hanggang 10 taon. Hindi po. Kung totaling dead battery, parang hindi po eh. Bababa lang yung pulong, yung niyan, yung capacity. Hindi na po 100%. Pero pwede po pong gamitin yan sa araw. Sa tingin ko. Kaya yan po ang lamang ng live PO4. 8 to 10 years or may get. Hindi pa natin napatunayan. Pero 4 na taon na po itong battery sa amin. Pinakita ko po dati sa inyo. Wala namang nangyayari. Kasi ang alam ko, pag nasisira na yan, lumulobo na yan. Lumulobo na lahat ng cell. Iyan, wala pa. Pantay na pantay pa po eh. Wala nga pong magandang lagayan. Tinaypan lang po namin yun. Kaya yan po ang lamang ng live PO4. Unang-una, matagal siyang malubat. Tapos mabilis po pala siyang i-charge. Sa araw, o kahit sa AC charging. Kasi minsan nag-AC charging din yung namin. Pero mabilis i-charge. Pero mabagal malubat. Yun po ang lamang yun po pala ang lamang ng live PO4. Yun po ang pagkakaiba ng lead acid at saka live PO4. Yun po. Importante po itong vlog na ito. Sana po nakatulong po sa inyo. Maraming salamat po. Malaking po ito. Factor yung battery. Kailangan mag-live PO4 na kayo. Meron namang nabibiling 12 volt system na buo na. Mura lang. Hindi naman na ngayon mahal. Mura na lang yung 12 volt system na battery. Pwede namang i-series yun para maging 24 volt. Yun lamang po. Maraming salamat po. Sana po i-like and subscribe. And i-follow niyo rin po ako. Maraming salamat po. At saka sana po i-share niyo na po yung para makatulong din po sa mga hindi pa nakakapanood
dito sa vlog ko na to. Sana po makatulong po sa inyo ito. Maraming salamat. God bless.